So ayun mga katropa, welcome back sa ating YouTube channel at mga ka-Facebookers na rin dyan, mga ka-reels natin. So ngayong araw na to guys, titingnan natin itong mga baboy at ano nga ba yung mga good pwedeng recommendation kapag malalaki na yung baboy nyo at mababa pa rin ang presyo ng merkado. So tara, pag-usapan natin yan dito lang, Kabading Boko. Pala dito. Ako po. Ayan, punta muna tayo ngayong araw na to dito sa farm mga katropa. Ayan, baka malaglag itong ating ginagamit na camera. Medyo madulas itong tulay. Ayan, brown na yung tubig. Kaya nga kasi may bagyo. Pero hindi rin tutuloy dito sa Bicol. Diretso na sa sa parting pataas na galing Mindanao. Pero mga alas 8 pa raw makakaalis dito. Kumbaga madadaanan lang yung gilid ng Bicol. Hello guys, welcome back sa ating channel. Ayun, mga katropa, na-miss ko kayo. Galing tayo ng Quezon, galing tayo ng Baguio. Ayan, sa parting north. Ayan, papunta na dyan sa taas. So mga katropa, ayun, pupuntahan natin itong babuyan nga. Sisilipin natin kung ano na ang sitwasyon ng mga baboy dito sa farm. So ito, welcome to our home. Let's go. Ayun, bukas yung gate. Ito ang magandang bahay ko pa. At doon naman sa kabila yung mga baboy. Ayun, malalaki na yung mga halaman. Nandito pa rin yung mga chicken na binigay sa atin ng J&J Poultry Farm. Ayan, salamat nga pala kay Sir Aldrin. Basang-basa yung mga manok, At yun naman yung mga bibi sa kabila. So, pasyalan natin. Puntahan natin. Ayun. Hello mga bibi. Mga magagandang lahi ng mga manok. Ayan. Tanggalin muna natin tong jacket mga katrops. Ito na. Tara. Let's go. Ayun yung mga manok naman dito. Ayan. Nangingitlog. Ayun. At eto na nga. Boom. Ganda. At yun naman. Pasyalan natin mamaya yung isdaan dun sa kabila. Ayun. So, eto. Malaki na yung tubig. Oh, good morning. Good morning daw. Pero hapon na. Eto yung baboy na. Inahing baboy. Eto. Kailangan na siyang turukan ng turukan ng pampurga. Kasi nakita niyo yun, yung tenga niya, ayun, puro na, kailangan ng purgahin tong baboy na to. At ito naman, magiging dumalaga na. Ayan, inihian pa tayo. At siyempre, itong mga fattener na to. Ayan, good size na. Pwede na. Ayun. Ito na nga pala guys yung mga baboy na alaga dito sa farm na to. Ito, mga magaganda na yung timbang. Tansya ko dito, yung iba mga 75 kilos, 83, ayan, mga 86 kilos. Ayan. Itong baboy na to mga line na ng 8 mga katropa. Kapag medyo lumubo-lubo pa to ng konti, saka lang natin matatansya to na line ng 9. So ayun mga katropa, mga kabady natin, kapag ang presyuhan ganito medyo mababa, 140 dito sa aming lugar, 80 kilos. Kapag nag 70 plus kilos, so bawas ng 10 pesos. Mas maganda sana kung 5 pesos lang yung binabagsak ng taripa, kaso minsan may iba 10 pesos ng 10 pesos. Kapag 60 kilos, so yung 140 mo magiging 120 na lang. Doon sa iba, so kung 140 yung 80 kilos up, pag 70 kilos down, 70 kilos up naman o 80 kilos down, magiging 135 at 130 naman para doon sa 60 kilos and between 70 kilos. So kapag ganun mga presyuhan guys, medyo nakakatakot. Katayan ng sariling karne, katayan ng sariling baboy yung labanan kapag ganyan.
Guys, bago natin simulan, estimate lang muna natin yung mga medyo nagastos sa pagpapalaki ng baboy na katulad nito. Ano? Kasi nga guys, kung ganito yung timbang ng mga baboy, siguro mga 80 kilos and above. Ayan, so sa ilang buwan na pag-aalaga, siguro nakagastos na dito guys ng mga kulang-kulang 8K na napakain sa mga baboy na to. At kapag ganun guys yung takbuhan, labanan pagdating sa pagkain sa baboy, syempre kailangan din natin computein magkano ba yung presyuhan ng baboy yung time na inalagaan to. Ipagpalagay na natin na 3,500 mga katropa. So 8,000 plus 3,500, 8, 9, 10, 11, 5 ang kailangan nating mabawi. Ito mga katropa, kapag ganito yung sistema, 11.5 yung kailangan nating bawiin, kailangan talaga guys na yung baboy natin at least maganda-ganda yung presyuhan. Pero challenging para sa atin kasi kung 140 kahit mapalaki mo yan yung baboy ng 100 kilos, edi ibig sabihin 14K lang yan. Kung may mga taripa guys, aabot lang yan ng 8K. Aabot lang yan ng 10,000 kung 135 per kilo tapos 70 plus o 80 plus man. Medyo parang quits, bawi-bawi lang yung labanan kapag ganun yung sistema. Ang dapat natin gawin mga katropa, dahil hindi nga magkakaroon ng profit o kita, pwede siguro nating patagalin ng konti, habaan ng konti ang pag-aalaga. Yun yung doon na tayo pwedeng pumasok doon sa 2 kilos o 2.25 kilos per day na ang magiging concept nila. So ibig sabihin, pahabain natin yung time frame ng pag-aalaga at pwede na tayong mag-mix feeding. Sa ganung sistema, mas makakatipid tayo at mas makakamura dahil nga hindi na tayo bibili ng purong feeds. Pero alalahanin natin na maaari ring medyo gumaan yung baboy natin, magiging mabagal yung kanilang paglaki at syempre additional cost para sa ating nag-aalaga. Pero yun ay kung ang sistema natin guys sa pag-aalaga ng baboy, gusto natin na patagalin ng konti yung pag-aalaga para makapag-benefit tayo o mahintay natin yung tamang paggalaw at pagtaas ng presyuhan ng baboy sa merkado. Kasi nga guys, ang tamang computation na talaga kung susumahin natin yung normal na gastusan sa pag-aalaga ng mga patterner na baboy, dapat ang patterner na baboy guys na inaalagaan ng mga hog raiser, ang farm gate dapat is 170 per kilo. Sa 170 per kilo, yung mga nag-aalaga ng mga hog raiser, backyard man yan o commercial, maaari nang makasiguro na sa ganong sistema, kikita talaga ang kanilang baboyan. Hindi man ganun kalaki ang pwedeng kitain o kikitain nila, at least masasabi natin na safety yung puhunan ng ating mga magbababoy at mayroon na silang maitatabi o maisusubi na kita na talaga namang makakatulong sa kanila para paunlarin pa rin ang kanilang baboyan. Lalong-lalo na yung mga katropa natin, mga kaibigan natin na backyard hog raiser. Ito nga yung galing sa J&J Poultry Farm at ito pa mga mga magagandang klase na ng mix ng mga manok, ano? Talaga naman. Ayan. So kapag may mga ganito guys, kailangan na lang talaga paramihin yung manok para medyo mas maganda na pampulutan. Hindi pampulutan. Ayun, pwedeng pang business, pwede nating paramihin yung mga alagang manok para at least meron tayong makukuha na itlog. Alalahanin natin na sa merkado, yung presyo guys ng mga itlog, talaga namang napakamahal. 10 pesos na per egg, maliliit pa yun ha. Lalo na siguro kung mas malaki pa yung mga itlog na ipagbibili natin. O kahit hindi man tayo bumili, at least nakasave na tayo sa pang-araw-araw na pang-ulam, lalo na sa almusal, pang-agahan natin, di ba? Ngayon guys, August, sinasabi nila na ang August month, July month, end ng July, iyon talaga yung pinaka-lean month ng pag-aalaga ng baboy o pagpapalabas ng baboy na inalagaan mo. Lalong-lalo na guys kung partner yung pinag-uusapan. Kasi nga guys, etong mga panahon na to, dito talaga bumabagsak ng todo yung presyo guys ng baboy. Noong nakaraang mga linggo, umabot nga ng 120 yung pinakasagsaga ng bagsak. At yun din yung pinakasagsaga ng ASF issue dito sa aming lugar. Kaya naman maraming mga mamimili ng baboy, talagang binagsak nila yung presyo. At yun namang sa mga magbababoy, syempre nagpapanik, marami ring nagbenta ng baboy kasi kaysa magkaroon ng
sakit yung kanilang mga alagang baboy, lalong-lalo na yung iba na nababalitaan nila merong nagkakasakit ng mga baboy sa ibang baboyan, talagang magpapanik kapag ganoon. Kaya nga guys, importante na talagang yung biosecurity natin sa ating baboyan, kahit backyard lang yung baboyan natin, talagang ini-implement natin. Kasi nga, hindi biro yung puhunan na ilalabas natin, hindi biro yung mga ginastos natin sa pagkain sa ating mga alagang baboy. Maliban pa dyan yung pagod, yung puyat natin, yung pag-aasikaso natin, paglilinis ng baboyan araw-araw, talaga namang hindi yun kayang suklian at tapatan ng konting pabarya-barya lang na pwede sana nating kitain, mawawala pa, di ba? Maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong araw na to. Isa na namang kwentuhan dito pa rin sa Kabady Moko YouTube channel. Sama-sama tayong matuto, magnegosyo at umasenso. Hanggang sa muli mga katrops. Paalam!